Hello sa inyo mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, ngayon po, ang iba-vlog ko guys, nakalugay ngayon yung buhok ko kasi kakatapos ko lang maligo. Ang iba-vlog natin mga kasari, ang isi-share ko sa inyo is kung paano lalaki ang inyong sales. Ayan, marami kasing gustong magkaroon sila ng idea kung paano lalaki yung sales nila. Parang gusto nila ng tips, strategy, para ma-apply nila sa kanilang tindahan. Nawawala yung tripod ko, hindi ko mahanap. Siguro kinuha ng kapatid ko. Wala dito yung tripod. So, dito na lang. Mababa kasi ito eh. Bakante na yung ating mga paninda. So, related yan sa ating topic ngayon sa vlog na to guys. Ayan, parang hindi na bagay sa akin ang nakalugay ngayon. So, ngayon mga kasari, ayusin ko muna guys itong aking camera ha. So, eto guys, ang number 1, paano lalaki or tataas yung ating sales sa ating tindahan. Lalo ngayon, ako, ginagrab ko yung opportunity na marami pang construction worker na bumibili dito sa tindahan. Bakit nga ba medyo madami-daming construction worker dito? Dahil guys, maraming mga ginagawa ditong project or meron din nagpaparenovate ng bahay. Maraming mga pinapatayo dito sa bandang Ilaya. Tapos, wala masyadong tindahan sa bandang Ilaya doon kasi nga walang bahayan. Parang may pinapagawa na parang resort yata or kung ano man. Wala pa kasi ako masyadong balita pero maraming mga establishment ang tinatayo dito sa bandang Ilaya. Tapos, kaya maraming construction worker, syempre sila napadestino lang sila dito. So, meron silang company. Tapos, yung mga pamilya nila, ganyan. Kaya yung GCash natin, minsan, ano din eh, talagang malakas din kasi nga nagpapadala sila sa kanilang mga pamilya. Tapos, minsan, nagka-cash out din. So, kaya, medyo mabenta yung ating tindahan. I-grab natin yung opportunity hanggat maraming bumibili. Doon tayo, wag tayo magpapawala ng mga parati nilang binibili sa atin. Wait lang guys. Camel na. Camel. Ano? Sais. Lima. So, ayun po mga kasari, hindi ko na hininto itong aking vlog. Gaya nung bumili na yon ng camel. Ayan, 5 stick. 30 pesos din yun. Construction worker yun mga kasari. Sobrang mabenta din ngayon ng mga sigarilyo at hindi ko din yan pinapawalan. Lalo na ang Camel at Winston Red. Talagang hindi na ako mapakali kapag alam kong paubos na or ubos na talaga. Buti nitong mga nakaraan, si Mother ay papunta ng Manggahan. Nagpapasabay ako sa kanya. Naguutos ako sa kanya na dumaan siya sa palengke. Kasi guys, wala nang ibang mapapagbilhan dito ng mga sigarilyo kundi sa Manggahan lang. Sa Gentry kasi nga walang mga wholesaler dito. Dati may nagtitinda dito ng sigarilyo sa NSD Trading kaso wala na daw ngayon. Kaya doon talaga yung pangunahing mapapamilihan talaga in case na bigla ang maubusan ka na sigarilyo. So buti na lang, ayun, binigyan ko na lang ng pamasahe si Mother para hindi na siya maglakad pang tricycle niya. So ayun, i-grab natin yung opportunity mga kasari na madaming bumibili sa atin. Kasi yung mga construction worker, hindi naman yan habang buhay na bibili sa'yo. Matatapos yung mga gawain din nila, yung mga project na ginagawa nila. So hanggat nandyan sila, i-grab natin yung opportunity na wag tayong magpawala ng mga fast moving items, yung mga basic needs. Yung mga basic needs, yan yung parati nilang binibili. May tawag nga sa kanila eh kapag nagtatapong-tapong sila, korpo. Ganon, korpo. Yung parang nagtatapong-tapong sila sa pangkain nila. For example, yan, bigas. Pangunahing pangangailangan yan nila. Lagi sila naghahanap sa akin ng bigas. Kaso ngayon, wala silang mabili na bigas. Kasi nga, out of stock na naman dun sa ahente ko. Kaya sa ibang tindahan sila bumibili. Hindi din ako nagpapawala ng itlog, tuyo, noodles, tsaka mga delata kasi yan yung parati nilang hinahanap dito sa aking tindahan. So ako, habang nandyan yung mga construction worker, hindi talaga ako
nagpapawala. Talagang ginagrab ko yung opportunity na nandyan sila para, ayan, tulad ngayon, ilang weeks na medyo malaki-laki yung sales ng ating tindahan. Kaya, thankful talaga ako ngayon sa mga construction worker. Plus, sa mga suki ko na talaga, wala pa yung mga construction worker, ay dito na talaga bumibili sa akin. Sa araw-araw nilang pangangailangan. Dito sa tindahan, dito sila bumibili. So, ayun, yun lang naman para lumaki yung sales nyo. Talagang, syempre, sa pakikisama na rin sa tao, syempre, dapat mabait tayo sa kanila palagi. Approachable tayo kung ano yung kailangan nila. For example, merong mga construction worker na medyo matanda na, hindi nila alam yung, diba? Kunwari, magpapaload, hindi nila makita, maaninag, or kaya, hahanapin kung anumang pipindutin. Ako na yung nag-i-insist na ako na po. Ganyan. Aka na po, picturean po natin. Kunyari, pa cash in or cash out. Kailangan ng picture. Ako na po magpipicture kasi minsan against the light. Ako na lang yung gumagawa ng paraan. So, hindi na ako humihingi ng extra charge. Syempre, ano na yun, kusang tulong na natin sa kanila yun. Kusang loob nating binibigay sa kanila. O, marami ding mga bumibili dito kahit hindi construction worker. Talagang gustong-gusto nila yung maganda yung pagkaka-approach mo sa kanila, mabait ka. Talagang babalik-balikan ka. Kaya medyo lumakas guys dito yung aking GCash Lalo yung load guys, sobrang lakas ngayon ng load. Talagang hindi na nasisiro yung ating load sa araw-araw. Talagang kapag na-expired yung load nila, punta agad dito sa aking tindahan. Kaya syempre, hindi ako pwedeng magpawala ngayon ng load. Kaya ako guys, nakaisip ako ng paraan. Nag-search ako sa YouTube kung paano mapapataas yung aking limit sa GCash. Kasi minsan, na ano ko yun guys nahihit ko na yun, wala nang padala sa akin. Or wala nang pwedeng mag-cash in kasi nahit ko na yung 100k. 'Di ba? So, nag-exceed na yun yung tamang word. So, ang ginawa ko, ayun, gumawa ako ng paraan. Sa GSave, share ko na rin sa inyo, nag-ano ko sa CIMB Bank, nag-deposit ako doon, 2 sunod ng 100 pesos. Tapos doon, meron mga nag-vlog noon na ma-approve daw within 3 days, 6 days, 4 days. Ako yata na-approve ng 3 to 4 days lang. Winston. Hello nga po. Ilang Winston? Tatlo na isa ka mismo. Ano mismo? Mismo na ano? Oh. Ilan? Isa. Ilan? Kanong mismo? 20. 20. Bali, 41. Ano po? Ang iyan. At dalawa na. Wala na, last na to. May Mountain Dew kayo? Wala po. Coke Royal Sprite. Sprite na lang. Isang Sprite. Mismo po. Oo. Saka Winston dalawa. Pula po. Oo. Kala yung Winston niya? 7 po isa. 20, 30, plus 14. 44. Dalawa. Galit? Hindi. Ayun guys, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo. Medyo nahinto lang yung ating vlog. Saan ba ako kumuha? Winston yata yun na ibigay ko. Nataranta na. Hindi ko alam kung Camel ba yun nabigay ko. Pasensya na. Kaya mo na nga. So, ayun mga construction worker guys. Hindi ko na hininto para alam nyo, 'di ba?
pumili ng 2 yelo. Binubukod-bukod ko lang, guys. Tapos 2 Winston, isang ano. Ayan, natatandaan ko naman, kahit 3 pa yung bumibili sunod-sunod, natatandaan ko naman kung ano yung mga binibili nila. So, hindi ako nagpapawala ng sigarilyo, yelo, mabentang-mabenta din sa kanila, guys. Tsaka, ano pa ba? Ayun, yung mga pinamili, soft drinks, mabenta yun sa mga construction worker. Wala nga lang akong Mountain Dew, pero madaming naghahanap ng Mountain Dew. Wala kasi akong ahente nun. And hindi din naman kami nakakaalis basta-basta papuntang Dali dito sa amin. Kasi nga, wala naman kaming sariling sasakyan. So, kailangan pa naming mag-upa. Magkano lang tubo sa 1 dosena ng Mountain Dew? So, why not i-offer ko na lang yung iba kong soft drinks dito? Mas mabebenta pa, diba? Paano lalaki ang inyong sales? Sa tamang ano lang yan, guys. Itrato lang natin yung mga customer natin ng tama para lumaki po yung ating sales. Kasi tulad niyan, 'di ba? Itong mga construction worker na to, hindi lang 4 na beses bumalik dito sa aking tindahan. Syempre, kung hindi nila gusto yung ugali ng isang tindera, talagang kahit mura pa yung paninda ng isang tindera, pupunta sila sa ibang tindahan. So, ayun, gaya nung isang lalaki, padabog yung pag-ano niya ng construction worker. Pero dito siya bumibili lagi. Pabiro kong sinabi, galit. Ginano ko siya galit. Kasi pinakaayo ko, guys, sa mga customer na nagbabayad is yung hinahagis yung pera. Parang kabastos-bastos kasi para sa akin yung pag hinahagis yung pera. So, yun lang mga kasari ang masishare ko sa inyo para tumaas din po yung sales nyo. I-grab po natin yung opportunity na madaming bumibili sa atin, and then yung mga basic needs, mga fast moving items, wag po tayo magpapawala. Gaya sa mga kalalakihan, mabenta sa kanila. Lalo, guys, ang alak. Kapag sahuran na ng mga construction worker, talagang yung iba dito, konsenas, katapusan. Kapag alam mo na yung date na yon, kailangan hindi ka magpapawala ng mga malalamig na alak. Gaya ng Red Horse, Grande, huwag ka magpapawala niyan. Kasi marami talagang bumibili niyan. Minsan, nakakadalawang case sila, 'di ba? Sayang din yung kita doon, tsaka benta, 'di ba? Sigarilyo, huwag kayong magpapawala. Tsaka yung mga itlog, tuyo, delata, noodles, bigas. Ayan, huwag kayong magpapawala ng mga items na yan kasi yan yung parati nilang hinahanap. Kasi affordable. Hindi sila naghahanap, guys, sa akin ng sardinas, lagi din nilang hinahanap. Hindi sila naghahanap sa akin ng mga karne-karne, ganyan, hotdog. Kasi ang mamahal na, guys, ng mga ulam na yan manok, hindi sila. Gusto nila yung kung saan sila makakatipid. Minsan bumibili lang sila 4 na balot na tuyo, 2 noodles. Tipid nga naman, isang kainan. So, yun lang, guys, ang masishare ko sa inyo para tumaas po yung inyong sales. So, yun, sana nagustuhan niyo po itong aking vlog for today's video. Shoutout po. Medyo maingay lang yung aso kasi may dumaan na. Lagi kasing dumadaan dun sa bahay ng kapatid ko yung mga pusa. Nasa tabi ngayon ng pinto nung kapatid ko yung aso ko, si Pritzy. Kaya laging tumatahol siya kasi nga dinadaan-daanan siya ng pusa. So, shoutout po sa lahat ng subscribers ko. Ayan, napakadami nyo na. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta, sa panonood, sa hindi pag-skip ng mga ads. Thank you so much po sa inyong lahat. So, ayun po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy selling and God bless po. Bye, guys!